Sa mga gustong matuto, ito po yung diagram kung paano gumawa ng solar setup na kaya yung mga appliances na babanggitin ko. Bago yon, kasama yung battery ay umaabot po ng less 23,000 complete setup. Kasama yung solar panel, kasama yung battery, kasama lahat to. Ito mga ka-repairman, no? Mga materials po yung sinasabi ko, hindi po ako nagabenta at hindi po ako gumagawa. Okay, gusto ko po makatulong sa inyo kaya ako po ito sinasabi. Walang sawa ako sa pagturo para kasi mga ka-repairman, no, ang dami kong nakikita nagbebenta sa online tapos tinatanong po nila how much, magkano, no, tapos yung setup, nako, no comment na lang. No comment po ako doon. Okay, basta't ito pong sasabihin ko sa inyo legit. Hindi po kayo magsisisi sa ganitong klaseng setup na aking sasabihin. Okay, kaya yung rice cooker na 800 watts. Ngayon naman, syempre, kailangan hindi sabay-sabay. O kapag nakapag-rice cooker ka na, kapag gusto mo maglaba, pwede. Washing machine, spin dryer, sabay-sabay, kaya. Automatic washing machine, pinagsabay-sabay ko, kayang-kaya. Na-try ko na. Okay? So ngayon mga ka-repairman, ito pong setup po natin ay syempre, kaya yung mga modem, yung mga wifi, yung mga Starlink ba yun? Kayang-kaya po ito, yung setup, yung aking setup na to. Ito mga repairman ay subok ko na, kaya ako po ito sinasabi sa inyo kasi legit po talaga. Okay, inuulit ko lang, hindi po ako nagbebenta, hindi po ako nagpo-promote, wala po akong account sa kahit anuman online shop, bukod tangi. Sa TikTok lang po ako meron ng account, yun lang, wala nang iba. Na meron po tayong 139,000 or 140,000 na followers, yun lang po. Okay, kasi maraming kumukuha ng aking video, ina-upload po nila. Sabihin ko na kung saan na online shop. TikTok ay sa Shopee, Lazada. Ang dami kong nakikita na video sa akin na walang paalam, walang abiso, kinukuha po nila, ina-upload po nila. Hindi po sa akin yon. Hindi po ako bayad doon. Okay? So yun lang po. Ngayon mga ka-repairman, yung sasabihin ko sa inyo na materyales, wala po tayong link dito, pero lahat na order sa online. Okay? Ito po, sabihin ko na, no? Bago yan mga ka-repairman, para may idea kayo kung saan nabibili, ito po yung solar panel. Okay? Pwede pong screenshot. Okay, ito naman po yung battery, 12 volts, 100 ampere hour. Ito naman po mga ka-repairman, usually hindi na kailangan yan. Ayan, kailangan po yan MC4. Ito po yun, no? Ayan, 5 meters. Positive, negative. Ayan po, red tsaka black. Hindi na kailangan yan. Ayan, box. Ayan, kung gusto nyo may box, pwede. Pero kahit walang box, hindi na po kailangan. Ito, kailangan po ito. Breaker ng ating inverter. Ayun, it's not inverter, 12 volts. Ito, yung ating LG Joy na 600 watts. 600 watts po ang bibilin po ninyo. Okay? So ngayon po, umpisahan na natin mga repairman para matuto po kayo, no? Okay, alam ko, gusto po sa inyo na gustong matuto. Meron na akong video ganito na in-upload pero uulitin ko lang. Okay, yung video ganito ay marami na ako na-upload pero uulitin ko lang. Okay? So gusto ko mga repairman ay matuto po kayo. Ayan, maraming salamat po sa nagmamahal kay Jeff Repairman. Okay po, umpisa na po natin, no? Ito po, yung pagkaka-arrange, medyo may problema, no? Kasi po dati, andito po yung aking ATS, no? Yung automatic transfer switch, ito po siya. So, inalis ko na para hindi po kayo malito, okay? So, kahit na walang ATS, walang problema. So, ibig sabihin, magpuplaga ng extension papunta sa inyong appliances. Pwede po yon. Okay? So, ngayon mga repairman, ito po yung pagkaka-line up. Ang tawag po dito ay MCCB. Ito po, MCCB. Nabili ka ng 100 ampere. Nabili ko 125, walang problema. Basta DC po yan, DC. Oh. Okay, ito po ay pupunta dito. Okay? So, mangyayari mga repairman, ang mangyayari, eto dito yan, di ba? Ito po yung ating diagram. Ito po para mas madaling maunawaan. Ito po yung diagram po natin, na? Okay. Ito po yung ating MCCB na 100 ampere DC. Ano? Walang problema kung 125. Okay? Ngayon mga repairman, pansin nyo nasa taas yung positive tsaka positive, negative. Okay lang po. Yung mga DC circuit breaker ay reversible. Ibig sabihin na reversible, kahit baliktaran, kahit yung load sa taas, pwede po yan, no? Yung source sa ilalim, pwede po yan, walang problema. Okay, nasubukan ko na po yan, no? Gumawa ko ng experiment, pinag-short ko yung wire na baliktad, no? Halimbawa, ito yung ating supply, yung papunta sa battery. Pinag-short ko po dito, nag-trip yung ating breaker.
Okay, nasubukan ko na po. Kaya reversible po yung mga DC circuit breaker. So yung nakita po ninyo, yung load sa ilalim, yung taas, ito yung ating source ng power. Okay? So yan po, no? Ayan, pwede pong screenshot para may idea po kayo, no? Ipapaliwanag ko po dito at ipapaliwanag ko po doon. Okay? Gusto niyo ba yan mga ka-repairman? Para mas malinaw, di ba? Ipapaliwanag ko sa naka-drawing at ipapaliwanag ko doon sa plyboard, no? Okay lang, kahit mapaus ako, walang problema. Gusto ko matuto po kayo. Yung napapanood niyo po dito mga ka-repairman ay pwede pa kayong manood sa iba, no? Or pwede pa kayong madagdag ang kaalaman sa iba. Okay? Porket napanood mo to, okay na, sapat na, hindi. Ang sabi nga, more video, more knowledge. Manood pa kayo sa iba na mas magaling po. Okay? So ngayon mga repairman, ito po. Ito yung ating 12 volts, 1000 watts is not inverter. Meron po siyang positive, negative na terminal. Pupunta po yan dito sa ating MCCB. At ito naman po yung ating sa battery. Ito pong breaker na to, diretso po sa battery. Okay? Ayan po yung positive. Tapos, lilipat po siya dito. At magkoconnect po siya dito sa positive. Okay? Ito po yung negative natin. Pupunta po dito sa negative source. Ayan po. Ayan, no? So, ibig sabihin yung inverter po diretso sa battery ng may breaker. Okay? Dati po, gumagamit ako ng 25 ampere lang. No? Pero napansin ko, nagtitrip po yung breaker po natin kapag sobrang init. No? Kaya, ayan, napansin niyo po dito, 25 ampere po ito, no? Nakalagay. No? So, maganda po yung ganyang brand, no? Ayan, 25 ampere po nakalagay, no? Pero napansin ko lang kapag sobrang init, no? Kapag sobrang init po talaga, nagtitrip yung ating breaker. So, tinaas ko siya ng 32 ampere. Walang problema. Walang problema mga repairman. Kasi yung wire po natin ay makapal. Ito po yung LE-Joy na 600 watts. Yung kaya po nito ay maximum 615 watts, no? Subok ko na. Okay, subok ko na po ito. Yung sa bahay ko, solar panel, 615 watts. Hanggang ngayon, okay pa rin. Yung LE-Joy. Ayan. So, siyempre, pwede kang solar panel, 400, 500, pero maximum hanggang 615 watts yung solar panel. No? Ito po, LE-Joy, 600 watts. Step down po ito. No? Ayan. So, ngayon, ito po yung breaker natin. DC DC. DC po ito. DC. Lagi nasa una yung positive. Ayan po. Pangalawa, negative. Positive, negative. Ito po yung left, ito yung solar panel. Ito po yung positive ng wire na solar panel ng MC4. Ito po yung negative ng MC4. Ito po yung sinasabi yung MC4 cable. Ayan, tawag po dito ay DC cable, no? MC4. Ito po siya. Ito yung MC4, yung connector. Okay, ayan po mga repairman, no? Okay? So ngayon, yung ilalagay po natin na positive, yung kulay red. Yung negative ay kulay black. Na 5 meters po ito, lahat nabibili sa online. Okay, tapos ito naman po yung ating sa battery, no? 32 ampere din DC. Ito yung sa positive at pupunta po dito sa negative. Ayan, 12 volts, 100 ampere po. 100 ampere hour yung compatible dito sa ating 600 watts. Ayan, mga repairman. So, ganyan nakadali. Tapos, yung 220 volts output, ayan. Okay, pag power on mo ng okay, paano ba ginagamit yung is not inverter? Yung kasing ginagawa ko mga repairman, power on lang. On off lang, on off. Wala akong ginagalaw na settings, no? Ang dami kong LJ sa bahay, pati sa kapatid ko, wala akong ginagalaw kundi power on lang. Ayan, no, ipapakita ko sa inyo, no? Ayan po, yung is not inverter ng kapatid ko. Ayan, no? Okay, so wala po akong ibang ginagalaw dyan kundi power on lang. So, buksan mo yung breaker. Tapos, long press ng 3 seconds. Mag-on na po yan. So, ganun lang. Ganun lang. Kapag nag-off, on mo ulit. Kapag nag-off, ibig sabihin lobat, no? Huwag ka nang gumamit ng LBD, huwag ka nang gumamit ng relay. Okay, so ngayon po, finish na po tayo dito, no? Okay, sunod po tayo dito. Ito po yung sinasabi ko na dyan ilalagay yung MC4. Yung wire, yung cable, o positive, negative. Okay? Tapos, ito naman po yung left. Left yan, left, sa solar panel. Ito yung right sa battery. Meron naman yung label, ayan, no? Yung battery, positive, yellow. Yung negative, kulay black. Ayan, no? Battery, negative, black. Kita. Ayan, mga ka-repairman, no? Kita nyo? O, diba? O, tapos, yung naman solar panel, yung red, yung positive. Yung negative naman, yung black. Ayan po, no? Napakadali. Ngayon, ito po ay breaker ng is not inverter. Kahit wala pong breaker yan, walang problema kasi
may fuse po sa loob yan. No, kapag nag-short, masisira po yung fuse sa loob. Or meron po siyang reset button. Kapag nag-short, i-press mo lang dito yan na para gumana po ulit. Meron siyang protection. Ito mga ka-repairman, pumasok lang po siya dito. AC po yan, output. Pero, yung katulad po dito sa ating drawing, ayan, sa gitna, no? Ito po siya, oh. 220 volts po yan. Pwede kang gumamit ng extension. Ito yung positive, ito yung negative. Oh. Oh, di ba mga ka-repairman, napakadali? Napakadali mga ka-repairman, no? Okay, sa gabi, wala pong display ito, mag-off. Ngayon naman, gagamit ka ng voltmeter. Voltmeter, para malaman mo yung voltage kung ilan yung laman ng inyong battery. Okay, unang operate natin, mag-on yung sa breaker ng solar panel. Yung sa battery, off muna yan. Okay, naka-off dapat. Tapos, i-click mo yung set. Tapos, ito yung minus, ito yung plus. Hanapin mo lang dyan yung 14.6 volts. Kapag nakita mo na yung 14.6 volts, i-press mo yung OK. Kapag na-press mo na yung OK, nakalagay, B-set, OK. At dun mo na i-on na yung battery. Ganun lang kadali mga ka-repairman. Okay? So sana po, meron kayo natutunan kahit inihingal na ako. Thank you po.